Para sa nagtatanong na kababayan natin about sa trade test ng pintor, ipapakita ko sa iyo kabayan ang mga ginagamit sa trade test. Dito ay gagamit ka ng cotton gloves at rubber gloves at respirator. At siyempre ang plate. At siyempre meron ding thinner at pintura. Bago ka pala mag-trade test kabayan ay nakaprepare na tong lahat. At siyempre kasama na rin ang sanding paper o liha. Ang mapapayo ko kabayan sa pag-trade test ay iwasan mong kabahan. At siyempre hindi mawawala ang dishing paint at spray gun. Sa trade test pala ay oorasan kayo o may timer. At sa unang step ay susuotin mo ang mask o respirator. At pagkatapos ay magsusuot ka ng cotton gloves. Dahil cotton gloves talaga ang dapat mong ginagamit pag magliliha ka ng plate. At sa nagtanong at sana masundan mo ang preparation na gagawin ko. Dito ay dapat nililiha ang plate na pipinturahan mo. At bakit ba to nililiha? Dahil para magka-profile ang plate at may pagkapitan ng pintura. Napaka-importante nito dahil para hindi ka matuluan. At pagkatapos mong lihain ay dapat pinupunasan mo ito ng thinner. At bakit kailangan punasan ng thinner? Dahil pag may langis ang plate ay hindi kakapit ang pintura nito. At siguradong reject ka na kaagad kapag ka nagkaganon. Habang nagte-trade test ka kasi ay pinagmamasdan ka ng employer kung ano-ano ang mga pinagkagagawa mo. At pagkatapos ay isasabit mo na ito. Nakatayo kasi ang plate na titirahin mo. Kumbaga sa trade test ng welding naka-vertical ito. At dito kailangan mo magpalit ng gloves bago ka magpintura. At kailangan hindi ka magkamali. Dapat alam mo yung step by step dahil dagdag points ito. At sa pagsali ng pintura ay hindi naman maselan at wala namang sukat. Basta ang sistema ay 1:1. Kung gaano karami ang pinturang ilalagay mo sa spray gun, dapat ay ganun din karami ang thinner na ilalagay mo. At take note idol, dapat haluin mo ito ng maayos. Maganda kasi pag halong-halo ito para smooth ang pagbuga. Imekos-mekos ba? At sa spray gun pala ay may tatlong adjustan ito o gauge. Ang una sa taas ay adjustan ng lapad ng pintura. At ang pangalawa ay adjustan ng trigger. At ang pangatlo ay adjustan ng hangin na nanggagaling sa kompresor. At dito dapat tinetesting mo to ng buga para napapakiramdaman mo ang buga ng spray gun. At huwag mong kakalimutan hanginan bago mo bugahan. Sa unang pagbuga pala ay dapat miscoat lang o yung hapyaw lang. Yan kasi ang advantage kapag ang pipinturahan mo ay nakatayo. At pagkatapos mong miskutan ay patagal-tagalin mo ng 10 seconds para makatuyo-tuyo ito. Yung miskut kasi ay parang reference. Yung miskut ang magdadala ng pangalawa mong buga para hindi ka matuluan. At dito ay pangalawang patong na at pinupulido ko na ito. Sa trade test pala ay hindi ka lang pagpa-primerin. Ire-request din ng employer mo na ang tira mo ay pakintabin. At ano ba ang hinahalo at paano ba pakintabin? Dito ay meron tayong dishing paint. Kung gaano karami ang nilagay mong pintura at thinner, ay ganun din kadami ang ilalagay mong dishing paint. At paalala mga idol, bago ka sumalang sa trade test, ay ugaliin mo munang magbasa ng mga nakasulat sa lata para hindi ka malito. Yung iba kasi ay basta tira lang, hindi nagbabasa, kaya ang ending nagkakamali sila. At dito ay pinafinal ko na ito. At sana ang simpleng tutorial na to ay naintindihan mo. At kung ano pala yung hagod ko nung pangalawa kong tira ay ganun din sa pang final coat. At dito ay tapos na ito. Ganyan nga pala ang hitsura niya pag finished product na. At marami nga palang salamat sa nagtanong. At sana nagustuhan mo ang video tutorial na to. At sa iba pang makakapanood ng video na to ay magtanong ka lang at sasagutin ko yan na may kasamang video. Apakaangas!